Mga kapuso, muli, pasintabi po sa mga ngayon pa lamang nanananghalian dahil ito na naman nga ho tayo sa isa na namang isyong umaalingasa o baka ho lumusot sa inyong mga TV screen yung amoy ng mapapanood ninyo. Sa pagkakataon pong ito, ang inireklamo isang katayan sa barangay Panghulo, Obando, Bulacan. Dahil nga po yung mga dumiraw na mga hayop mula rito sa isang kanal lang daw dumidiretso, no? Pinaghalo-halo na dumi. Ano nga kaya ang amoy niyan? Yan ho ang aming tinutukan sa On-Call Investigation. Kulay dark brown at sobrang lapot. Sa unang tingin, animoy champurado ang makikita sa larawang ito. Pero hindi po yan champurado mga kapuso, kundi isang mabaho at napakaruming kanal. Paano ba naman? Ang kanal ay pinagtampakan na ng pinagsama-samang dumi ng mga baboy, baka, kalabaw at kabayo. Galing daw ito sa isang slaughterhouse o katayan sa barangay Panghulo, Obando, Bulacan na 2009 pa inirereklamo ng mga residente. Dating kapitbahay ni Arturo Latchenal ang inireklamong slaughterhouse sa F. Navarrete Street sa barangay Panghulo. Pero dahil daw sa araw-araw nilang pagdurusa sa paglanghap ng hindi katanggap-tanggap na amoy na nanggagaling umano sa slaughterhouse, nagdesisyon silang mamalagi na lang sa bahay nila sa Navotas. Dumi na may halo mga dugo, ganyan. Yung mga laman na nabubulok. Parang dagang patay na malansa. Waapaw yun. Tuloy-tuloy sa kalsada yun. Tuloy-tuloy din sa amin. Yan naging nakakapirmis ng gusto amin. Nang puntahan ng On-Call ang itinuturong kanal, kumpirmado. Nakita namin mismo ang bukas na kanal sa harap ng katayan ng hayop at yan, bumubula-bula pa ang mga dumi. Itsura pa lang po, nakakasuka na. Tila malapit na ring mapuno ang bukas na kanal na yan. Ayon pa sa mga residente, madalas din daw umapaw ang kanal kapag umuulan. Ang baha nun hanggang hita. So pinaka-worst talagang nangyari sa akin, habang naglalakad ako, may sumabit nun sa legs ko. Akala ko ahas. So tumatalon ako, yung pala bitukan ng baka na putol na yun ang sumabit, nakapulupot sa hita ko. Sa pag-iimbestiga ng On-Call, 2009 pa nga huling binigyan ng barangay clearance ang katayan ayon mismo sa kapitan ng barangay. Hindi na po kasi ako pumapayag noong 2009, kaya lang po ako nakipagkasundo. Siyempre, binigyan po natin sila ng pagkakataon para po maisaayos. Everyday po kahit po tanggalin nila, lulutang na naman yun doon kasi nga po wala pong treatment eh. Kaya naman hindi na nagsayang pa ng oras ang On-Call. Dali-dali na kaming pumunta sa Obando Rural Health Unit para mawakasan na ang perwisyong dulot ng katayang ito. Laking pagtataka ni Ginoong Mike Raimundo, ang Municipal Health Officer ng Obando, Bulacan, kung papaanong nakapag-o-operate pa rin ang katayan kung wala naman palang mga kaukulang permit. Lingid po sa aming kaalaman, ito po ay nakapag-operate dahil wala naman po kami bini-issuehan ng sanitary permit o ng mga necessary na permit nila. Particular nga po yung sanitary permit na nanggagaling po sa aming opisina. So sir, ano na po kaya ang magiging aksyon ng inyong ahensya sa kasong ito? If proven na talaga sila ay nag-ooperate, i-recommend po namin sa aming mahal na punong bayan na ipatigil ang operasyon nito hanggat makakomply sila sa mga necessary na mga requirements para personal na makita at maamoy ang nakasusulasok na amoy na nanggagaling sa mga kanal ng katayan, sinamahan ng On-Call si Ginoong Raimundo sa lugar na inirereklamo. Sa aming pagdating, nadatnan pa namin ang mga kalabaw na mukhang inihahanda na sa katayan. Medyo talagang lubang napakarami nito at hindi talaga papasa kahit kaninong sanidad ito, no? Obviously, kaya hindi nabigyan ng permit, baka meron pa talaga mga katulad nitong nagiging problema. Nagtugma naman ang record ng Obando Health Unit dahil walang naipakitang anumang sanitary permit ang nagbabantay sa katayan. Wala ko alam sa ganyang permit. Sinubukan naming makita ang loob ng katayan pero hindi kami hiniyaang makapasok na nagbabantay. Pero depensa ni Kuya, maaaring hindi naman daw sa kanila nanggagaling ang dumi. Hindi mo malaman kung saan pupunta yung tubig. Kaya pati yung dumi ng iba, sa amin na pupunta eh. Pero dun sa record kasi namin pare, wala kayong nakalagay, wala kayong sanitary permit. Walang nai-issue sa inyo. So medyo nagtataka nga rin ako kung paano nakapag-operate. Kahit hindi namin abutan ng may-ari ng slaughterhouse, agad namang gumawa ng pansamantalang remedyo ang caretaker ng katayan. Ang problema yung kausap nilang hihigop niyan.
masama din pa schedule ko eh. Oo. Pero bukod pa doon, dapat makipag-ugnayan pa rin sila sa munisipyo para maitama yung mga necessarying permits. Sige kuya, panghahawakan namin ang iyong sinabi at patuloy naming tututukan ang katayan na yan hanggang di na ito maging perwisyo sa inyong mga kalapit na residente. Samantala, nagpapasalamat po ang on-call sa tulong ng Sanitary Department ng Obando, Bulacan para maisagawa ang inspeksyong ito. Kami rin po ay mag-aabang sa mga susunod ninyong hakbang laban sa inireklamong katayan na yan sa Obando, Bulacan. Nako kuya, si kuyang tagabantay, no? Eh kahit linisin mo yan eh. Hindi naman, baka naman daw hindi galing sa kanila. Baka sa Poso Negro nga naman ang kapitbahay yun, di ba? Naku, Pwede kaya 3 yun, taon na partner? yan. Naku, hindi. I do not believe. At ito nga talaga, regardless, no? Sabihin na natin hindi sa kanila o ano, nandoon mismo sa compound nila, di ba? Ang bottom line Wala dyan, partner, silang walang permit, so wala silang business Dapat, operating a slaughterhouse. Totoo yun. Yung karapatan nyo maghanap buhay, nagtatapos doon sa karapatan naman ng mga nakatira dyan na malinis sa kapaligiran. Yes, at kay Mr. Mike Raimundo, ang Municipal Health Officer ng Obando, Bulacan, marami pong salamat. Pero pakikulit po. Pakikulit. Yes, yun nga, sasabihin ko partner, sana wag na ho kayo maisahan pa ng isa pang taon. Ha? Huwag Tatlong na taon na yung ho kayo pare-pare, no? naisahan. Mabait si Oo. Sir, eh, no? Mabait. Yes, Oo. partner. Huwag na yung pare-pare, Sir.